Grabe, France, nagwala lahat na bigla sa pasabog ni VP Sara. Hontiveros speaker sinampal ng ebidensya. Ayan, syempre itong balitang ito, itong videong ito ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa videong ito na ating mapapanood kasama nyo mga katunay. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nagulat po ako rito kasi Si Sir tinitignan Badong. ko, Senate urges invite VP Sara to shed light on gun allegation, no? Pinaiimbita po, gusto pong imbitahin, no? Ayon po sa maghiting na congresswoman na si Franz Castro. Ang Nagtataka ako tibay sa niya pa Franz rin, no? Castro, Mm. no? Ako, nagtataka ako sa Franz Castro. No? Narinig po natin lahat na pinagtawanan lang po ni BP Sara yung allegation. No? Sabi nga ni BP Sara, ano ba meron dyan sa mountain niyan? Gun store? Bakit siya mag-uwi na may baril? No? Halatang dinagdag lang, parang afterthought eh. Di ba? Negosyo ni Kibuloy Gunstore. Tinayo niya doon sa mountain. Bakit naman sa mountain pa itatayo yun? Bakit puro illegal ba yung baril doon? Tinitinda niya. Siguro naman si Kibuloy naman hindi naman gagawa ng ganyan yun. Di ba? Wala po akong pakialam sa pakikipag-deal nila kay Apollo Kibuloy. Mm. It's between Kibuloy, tsaka sa mga dati niyang tauhan, at tsaka sa korte. Di ba? Kung hindi niyo po isasampa sa korte yan, propaganda lang po yan. Kasi, yan po di ba? Tayo po ay, anong tawag natin dito? Tayo po ay mamamayan na naniniwala sa batas. Di ba? Ngayon, kung tayo naniniwala sa batas, gusto natin magkaroon ng katarungan ang kahit sino pa man, wala pong katarungan sa Senado. Ang meron lang po sa Senado, propaganda. Huwag na tayo maglokohan, Senator Hontiveros. Kung gusto mo yan, na magkaroon ng katarungan yan, ikorte mo. Oh. Tulungan mo, magsampa ng reklamo. Sabi, yun naman ang sinasabi ni Wala naman Pastor sa korte. Kibuloy. Dalhin mo Very lang. willing siyang harapin sila sa korte. Di ba? Ngayon, kaya natin binabanatan tong nagsangkot, halatang halata eh. Halatang halatang isinama, afterthought na, teka muna, pwede natin siguro idamay dito si yung mag-amang Duterte. Kaya ito naman, nagkaroon na naman ng pagkakataon itong si Congresswoman Franz Castro. Ito po ang pahayag ni Franz Castro. Senator should invite Vice President Sara Duterte. If I were the Senate, sabi po ni Castro, I would invite VP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. Malaki daw eh. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Ayan po. No? Kaysa raw nagpapaikot-ikot sa pagsagot to si VP Sara, dapat daw maimbitahan siya sa Senado. Alam mo, Nagpepiesta na yung mga nag-aabang sa kanila, no? Hindi talaga, sa mga Duterte talaga, alam mo kung sino-sino talaga yung nag-aabang sa kanila. Yung nag-aabang ng pagkakamali nila. No, lalong-lalo na syempre, Vice President pa lang si VP Sara, kaya medyo kayang-kaya pa nilang kontrolin yan. Na inaakala nila konting hilot kay PBBM. Kayang-kaya natin mawala si VP Sara. Pero hindi gano'n ang nangyayari. At hindi naman siguro papayag basta-basta ang isang VP Sara na gano'n na lang siya. No, na mahila siya pababa, lalaban yan. Kumbaga mahirap. No, mahirap makipagbiruan sa taong tahimik. Kapag ganyan taong tahimik, pangiti-ngiti lang, nakakatakot yun. Kaysa nag-iingay. Ika nga, yung asong tahol ng tahol, yun ang takot. Pero yung asong tahimik, yun ang nakakatakot. Di ba mga katunay? Pinadadama lang kayo niyan. Kung ano-ano kasi, may madinig kayo na naisabit ang pangalan ng mga Duterte sa ganyan. Kailangan, anuhin yan. Pero hindi nyo ba, parang hindi nyo pinag-aaralan yung mga senaryo, yung mga nangyayari. About dyan sa baril-baril ng bagbag na yan. Hindi naman ganun katanga ang presidente, yung dating presidente, at hindi rin naman ganun katanga ang isang VP Sara para magpunta ng bundok para kumuha ng baril kay Kibuloy. Diba?
At Diyos ko, magbibigayan kayo sa labas pa, doon sa may mountain. Oh. Kahit naman sino, wala kang nakikitang nagbibigayan ng gano'n. Kahit yung mga sindikato sa pelikula eh. Nakikita mo, nasa isang bodega sila na malaki. At walang taong nakakakita bukod dun sa mga bodyguard nila. At hello, ano yun, pagkakargahin nyo nga naman si FPRRD ng bagbag na baril. Pwede niya namang iutos sa mga tauhan niya. Tapos nakikita mo yung mga testigo pag golf-golf lang. Franz Castro, nabububuhan na ba talaga kayo sa mga senador? Bakit po kayong mga congressman, mahilig po kayo makialam sa Senado ngayon? Nahihinaan po ba kayo sa mga senador? Kaawa-awa naman kayo. Kayong mga senador, grabe. No? Grabe na po tingin sa inyo ng mga congressman at congresswoman. Oh. Utos-utusan na lang kayo. Miski si Franz Castro. Gusto kayong utusan. Nagbigay ako ng gift sa'yo, Boss Buds, Dudski. Maraming salamat, Dudski. O meron ka namang meron ka ng, ayan, thank you very much sa'yo, Dudski, sa pagbibigay mo ng regalo. Yun regalo! Kaya kailangan makareceive ng Okay. regalo. Hindi lang natin nabasa kasi nagtatapik pa tayo. Pasensya na. Okay. Alam mo, Franz Castro, no? Hayaan mo lang yung Senado. Kaya nga kayo may kanya-kanya. Kung gusto mo, imbitahan mo. Di ba? Imbitahan mo na yung kung gusto nyo sa Congress, imbitahin nyo si Vice President. Tsaka Vice President ng Pilipinas yan. Alam nyo, marunong naman sana kayong gumalang, no? Vice President po yan, kasalukuyan ng Pilipinas. No? Yun, damay na damay lang po eh. Uutusan mo pa yung Senado para imbestigahan yung Vice President ng Pilipinas sa walang kawawaan. Tanong ko nga sa'yo, pinatampok ninyo na may anomalya sa confidential fund. Parang baliktad no? Kung sino yung mga tao nakakuha ng milyon-milyon na boto, uutusan siya ng libo-libo lang ang nakuhang boto. Parang na sila, no? Parang mga bossing na. Sorry ka na ba? Castro at Makabayan Blacks, nagsorry na ba kayo kay BP Sara Duterte? Napatunayan ng walang anomalya, yung COA. Naglabas na ng report. Inignore nyo lang. Pag hindi pabor sa inyo yung report ng COA, hindi nyo man lang sabihin na sorry, BP Sara, sa pag-akusa namin sa iyo. Hindi nila tatanggapin yan kasi since day one, alam naman natin na gusto talaga nila na mawala sa limelight ang mga Duterte. Dahil, yun nga, uulitin ko, ang mga Duterte ang magsisilbing tinik sa kanila. Ngayon, kung meron silang mga gustong mangyari sa buhay-buhay nila na gawin nila dito sa Pilipinas is hindi nila magagawa. Diba? Yung mga issue nila Castro, diba? Hindi nila magagawa yon kung ano man yon. Wag na natin banggitin dito. No? Lalong-lalo na kasi, diba? Kung maging presidente si VP Sara, no? Kung pala rin siyang maging presidente, lalo silang hindi makakaporma dyan. Diba? Kaya hanggat vice president pa lang siya, is kailangan mapahinto natin yan, mapatigil natin yan. Kung kinakailangang masira yan, o kung ano ang ibintang natin kahit pagkamatay ni Bonifacio, ibintang natin dyan, gawin natin. Parang ganun kasi yung nangyayari, mga ma'am. Kapag meron kayong ayaw na tao, gagawin nyo lahat yun. At alam nyo magiging tinik siya sa daraanan nyo. Kasi alam nyo na kapag siya ay naupo, nanalo, alam nyo na kontra siya sa kung ano man ang gusto nyong mangyari dito sa bansang to. At against siya sa mga gusto nyo. Ngayon, kung si VP Sara ay hindi against sa mga gusto nyo, siguradong gugustuhin nyo yan. Oh, gusto nyo ba? Wala ka palang anomalya sa confidential fund. Wala lang. Diba? Pinasamanin nyo yung tao, mabuti na lang yung mamamayan. Hindi na naniniwala sa inyo. Ang tagal nyo, binanatan yung confidential fund. Sinasabi nyo pa sa mga tao na pag lumabas yung COA report, makikita nyo yung anomalya niya yung anomalya daw, no? Nito ni Sara Duterte. Paglabas ng COA report, lumabas na yung COA report. Walang anomalya. Nag-sorry ba kayo? Yun nga. Yun yung sinasabi ko eh. No? Atake kayo ng atake. Nung napatunayan yung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman kayo nagsosorry. Hindi magsosorry. Ang purpose nyo lang umatake kasi. Baka maniwala yung tao. Mabuti na lang,
mabuti na lang ang mamamayang Pilipino, hindi nyo na napapaniwala. Katunayan, number 1 si Sara Duterte sa presidential survey, sa lahat ng presidential na survey. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng trust rating survey. Hindi, tsaka yung mga tao ngayon, yung mga taong bayan, is mahirap ng pasakayin. Hindi na sila mauuto. Kasi marami na silang mga platform na pwedeng mapanood, makita, o malaman nila yung mga tunay na nangyayari sa bansa natin. Hindi katulad dati na nasa television lang. 'Di ba? Hindi ko naman inaano yung television, 'di ba? Manonood naman tayo niya hanggang ngayon eh. Pero ako Netflix na lang. 'Di ba? Number 1 ang number 1 ang DepEd sa lahat ng agency ng gobyerno. Dagdag pa ngayon. Bagong labas, mainit-init pa. Number 1 na naman po si Pangulong Duterte sa senatorial survey ng Tanghire. Yan yung Kaya nga lalo silang kinakabahan dahil sa ganyan eh. Nakikita nila number 1 sa survey sa presidente, tapos nakikita nila Tatay Digong number 1 din sa pagiging senador. Pero si BP Sara, mas maganda sa presidente, manalo. Tapos si Tatay Digong nasa Congress. Masakit sa ulo niya. Tapos si Pulong Duterte pumasok sa Senado. Ay, di ba? Sabi ko sa inyo, ano yung sinasabi niyo, laos na yung mga Duterte? Bakit kayo kinakabahan na meron silang prayer rally dito sa Cebu? Hindi na po Davao to. Baka sabihin nyo, Davao yan. Kaya alam niyo po, pinanunood ko yung taga Tanghire, yung pinuno ng Tanghire. Pinapaliwanag niya kung bakit yung break-up talaga ngayon, no? Kitang-kita na po yung break-up ng Uniteam. At naapektuhan po yung mga baluarte nila. Sabi po, 25% ng boto ng mga Pilipino galing po sa North Luzon at saka sa Central Luzon. 25%. Kaya bumaba po yung rating ni BP Sara. Bakit? Bumaba siya sa North Luzon at Central Luzon. Pero ang malupit po nito, 45% ng boto ng mga Pilipino galing po sa Visayas at Mindanao. At ang laki po ng binaba ni BBM sa Visayas at Mindanao. Iyan ang katotohanan. Kaya po, sabi ko nga, may nagtanong nung isang araw, kakayanin ba ni BP Sara na mag-32 million? Maaring hindi. Pero yung panalo niya, kasi 45% pala yung Visayas at Mindanao. Yung kakayanin ba ni VP Sara yung 32 million, hindi na mangyayari yun. Pero, ang lakas pa rin. No? Ako nararamdaman ko, nase-sense ko, no? Na mataas pa rin ang makukuha niyang boto kung sakaling tatakbo siyang presidente sa 2028. Yung 32 million kasi, nagsama ang mga pro-Duterte at ang mga pro-Marcos, nagsama. Kay BBM din, nagsama ang mga pro-Duterte, nagsama din ang pro-Marcos. Nagsuportahan. Kaya ganun kalaki ang lumabas. Pero syempre, sa ganitong pangyayari, is medyo nagkakaroon ng problema, no? Maaaring hindi na sumampa ng 32 million yun. Pero alam natin na baka maging landslide pa yan. O sa tingin ko lang mga katunay Pero kung hindi magiging landslide, di ba? Pero nagtatanong ako sino ang maaaring tumapat sa kanya sa pagiging presidente kung sakasakali? Sino ang pwede niyang makalaban? Si Raffy Tulfo ba? No? Kasi parang nakikita lang ng iba, no? Kahit mag-survey tayo. Si-survey natin yan, mga katunay. Parang si Raffy Tulfo lang ang pwedeng ilaban sa kanya. Kaso nga lang, nagkakaroon din ng topic si Senator Raffy. Na kung ano-ano na naman ang pinagagawa kasi. 'Di ba? Ngayon, sino? Sino ang fit na pwedeng tumapat sa ginagawa ni VP Sara ngayon? May naiisip ba kayo mga katunay? I-comment nyo nga sa comment box kung sino sa isip nyo ang pwedeng tumapat sa kanya o makasabayan niya sa eleksyon na pwedeng sumabay sa kanya dun sa bilangan kung sino yung di ba? Malay mo si Lenny, di ba? Bibiyak lang siya ng konti sa NCR. Bibiyak lang ng konti sa Luzon. Mananalo na si Sara Duterte. Pero may pag-asa maging 32 million yan. Kung magiging maayos uli ang Duterte at Marcos. Maayos naman sila Pero kung sakaling magsasama yung suporta uli, taas niyan. Baka maging 40 million yan. Kumpara, no? Kumpara sa kandidato na
Saan kukuha ng boto si Martin? Siguro dito sa Visayas, parting Leyte, makukuha niya. Saan kukuha ng boto sila Tulpo? Mag-aagawan sila dun sa ng iba pa dyan sa Luzon. Kaya maganda yung analysis eh. Pati po yung mga supporter, no? Pati po yung mga supporter ng Uniteam, biyak na po. Lahat, totoo naman yun. Biyak na, kaya malabo Thank na you yung very 32. much muna kay Mizel Villaluz na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars na pangkape. Yan. Maraming salamat sa iyo, Mizel Villaluz. Sa makatwid, sa pagsusuri na yan, pati po mga supporter, no? Wala na po yung mataas po si BBM dati, miski sa Visayas at Mindanao, dala po ng mga Duterte. Mataas po si Sara Duterte sa Northern Northern Luzon, dala po ng mga Marcos. Pero dahil sa breakup po, bumaba. Kaya lang, ang mas malaki ang binaba, yung popularity ni BBM. Kasi ang laki ng boto nung Visayas at Mindanao. Yun yung nakakatakot doon. Kaya yung sinasabi nila na natatakot daw si Sara Duterte na hindi endorse ni PBBM. Kalokohan po yan. Hindi. Ha? Yun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan, no? Kahit naman siguro walang endorso ni PBBM, kayang-kaya naman talaga ni VP Sara kahit na siya lang. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, kung si VP Sara kayang-kaya niya mag-isa kahit mag-independent siya. At ayun naman ang nakikita natin ngayon. Kahit walang magtaas ng kamay niya. Pero siguro, pagdating ng eleksyon na yon, malamang ko siguro na nasi-sense ko rin na susuportahan din ni PBBM si VP Sara. Sino pa ba yung ibang susuporta ni PBBM? Si Tambi. O pag sinuportahan niya si Tambi, nako, yari. Madami mababadrip kay PBBM. O kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.